po nangyari. Nakita din natin doon naligtas sa mga anak ng Diyos sa wrath na kanyang ibinubuhos sa mga unbelievers. Consistent ang Bible sa pagpapakita na ang Diyos, alam po niya kung paano niya isi-save ang mga anak niya. Tulad po sa time ni Noah, nakaligtas sila sa baha. Si Lot at ang mga anak niya iniligtas sa judgment sa Sodom and Gomorrah. Ang mga Israelites na nakaligtas sa 10 plagues na ipinadala niya sa mga Egyptians. Ganon din po sa tribulation. Iingatin din niya ang mga anak niya. Doon maaaring maging casualties sila sa mga distraction na ipapadala niya, pero hindi direct sa kanila ang wrath ni God. Napakasarap pong isipin na ito ang Diyos na nangangalaga sa atin. So ngayon naman po, dumako naman tayo sa verses 13 to 21, ang pang-anim na trumpet. Ang sixth angel ang magre-release sa apat na anghel na ang role ay patayin ng 1/3 or 33% sa natitirang population ng mundo. Kumuha sila ng army of 200 million para magawa ang trabaho na ito. Sabi po dito sa Revelation 9 verses 13 to 14, then the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar, which is before God, one saying to the sixth angel who had the trumpet, release the four angels who are bound at the great river Euphrates. Andito na po tayo ngayon sa pang-anim na trumpet. Mas matindi itong dalang judgment ng pang-anim na trumpeta dahil severe demonic attack po sa mga makasalanan, sa mga unbelievers ang gagawin dito. Hindi po tulad ng sting ng locust na hindi mamamatay ang mga tao. Dito, kamatayan naman ang aabutin ng mga tao. Pagtunog ng trumpeta, may narinig po si Apostle John na boses. Single voice. Hindi po sinabi dito kung kanino nang galing ang boses na ito, pero may dalawang options tayong pwedeng i-consider. Una, kay Jesus Christ ang boses na nadinig niya dahil hindi naman po imposible na kausapin siya ni Jesus in any way. Second, possible din po na itong boses na ito ay galing doon sa anghel, doon po sa nabasa natin na pag-aralan natin sa chapter 8, verse 3 na nagdala ng incense from the brazen altar papuntang golden altar na malapit po sa trono ng Diyos. Malinaw po kasi dito na galing ang boses sa golden altar na malapit sa trono ng Diyos. Specifically doon sa four horns ng golden altar. Ay wala po, hindi ko na ilagay. Sorry, yung picture. Pero mas naniniwala po ako na galing ito sa ating Savior na si Jesus Christ dahil siya po ang nagbibigay ng command dito. Siya ang may tuturing na commander-in-chief. Patungkol naman sa golden altar, dati ito po ay altar of mercy dahil symbolically, dito idinudulog ang mga panalangin ng mga mananampalataya. Ngayon, hindi na siya altar of mercy, kundi altar of vengeance and judgment na po siya. Hindi forgiveness and mercy ang makukuha doon, kundi a voice that calls for devastating demonic destruction. Bakit ganito? Dahil hindi po nila tinanggap ang kapatawaran ng kasalanan na offer ni God sa kanila. Kaya ang sabi niya sa Hebrew 10 verses 28 to 31. Pakibasa po, Sister Charm. Ang makatunayang mabagsak ang utusan ni Moises, batay sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, na mapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya, at lumait sa mapagpalang espiritu. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa, at siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Okay? Ngayon, nararanasan na ng mga nag-reject kay Christ ang kakilakilabot na puot ng Diyos. Ngayon, ang sabi ng boses na nasa golden altar sa angel na may hawak ng pang-anim na trumpet judgment. Sabi po niya, release the four angels who are bound at the great river Euphrates. Four angels. Sino po itong apat na angels na ito na nakabind? Dahil sa description na ibinigay ni Apostle John patungkol sa four angels, sila ay nakatali, nakakadena. Ibig sabihin po niyan, mga fallen angels or demons sa mga ito. The only reason na itatali mo ang isang tao or anghel ay para i-prevent ito or i-restrain na gawin niya
ang ayaw mong gawin niya. Holy angels don't do what God doesn't want them to do. Kaya walang holy angels na nakatali. Dahil ang mga holy angels, laging ginagawa lang ay ang will ni God. At mababasa po sa scripture na may mga fallen angels na nasa prison at naka-jail. Ang sabi po sa Jude 1 verse 6, pakibasa po Ate Hazel. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan. Kaya't sila'y iginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa malalim na kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghukom. So malinaw po na fallen angels or demons sa mga ito dahil sila ay naka-chain sa abyss at pakakawalan nga sila sa tribulation. Ganito po kasi ang category ng mga angels. Una, angels. Then sa mga angels na ito, may dalawang klase po. Fallen angels at holy elect angels. Na mababasa po yan sa 1 Timothy 5 verse 21. Then sa mga angels na ito, may dalawang klase. Fallen angels at holy, dito po sa fallen angels, may dalawang klase din. Loose and bound fallen angels. At sa mga bound fallen angels, may dalawang category din po sila. Permanently bound and temporary bound. Yung mga pakakawalan po dito sa tribulation ay ang mga fallen angels na temporary bound sa abyss. Hindi sinabi sa scripture yung identity ng 4 powerful fallen angels na ito. Hindi po sila yung 4 angels na nagpigil sa 4 winds at the 4 corners of the world sa chapter 7. Ibang angels ang mga sinasabi po dito. Isa lang po ang masisiguro natin. They are in control sa malaking demonic army para atakihin ang makasalanang tao pag pinakawalan na sila ng Diyos. At ang location po ng mga fallen angels ay sa Euphrates River. River Euphrates. Bakit doon sila sa Euphrates River? Symbolic ang river po na ito dahil maraming events ang connected dito. Ang Euphrates River ay isa po sa 4 rivers sa Garden of Eden. It was the most important, the longest, the biggest of all rivers in Western Asia. Nagmumula po siya sa Turkey at dumadaloy siya sa Syria, Iraq, Iran, and Kuwait. But it was the place where sin was first known. The place where misery first began. It was the place where the first lie was told, where the first murder was committed, where the first grave was dug. The original Euphrates, hindi po yung river, kundi yung Euphrates place mismo, was the place kung saan dinisib ni Satan sina Eva at Adan. It was in the area where Satan first began his assault on man. Dito niya tinukso na magkasala sina Adan at Eva. So nakita niyo po mga kapatid, Euphrates is a demonic area. Kung titignan po natin ngayon, makikita natin karamihan sa mga lugar kung saan ang Euphrates ay bawal ang Christianity or Kristyanismo. Kung mayroon man po doon, minority lang sila or nagtatago. Example po dun sa Saudi, bawal po doon na magdala ng Bible or any religious materials na connected sa Christianity. Kinukulong po nila ang mahuli nila na mayroon nito. Kaya nga po yung example ni Pastor Wilmore, kung bakit siya nakulong. Nakulong po si Pastor Wilmore doon dahil pinapractice po nila ang kanilang Christian faith. At habang may fellowship po sila, may biglang nag-grade. At yun nga po, isa po si Pastor Wilmore sa nakulong doon. So idagdag pa ang Syria at Iraq. Napakatindi po ng persecution dyan sa mga nalalaman nilang mga Kristiyano. Ang sabi po ng boses na nasa 4 horns of the golden altar before God, pakawalan daw ang 4 na powerful fallen angels na ito. Ang pagpapakawala sa mga ito ay ang pagbabalik ng kamatayan. Tandaan po natin, sa first part ng chapter 9, nagbakasyon po si kamatayan for 5 months, kaya walang namamatay. Now, death returns. Sabi po sa 15, and the 4 angels who had been prepared for the hour and day and month and year were released so that they would kill 1/3 of mankind. Sa pagbabalik ni kamatayan, magdo-double time po siya dito. What does ngayon po, doon tayo sa doon sa praise. Ano pong ibig sabihin ng praise na
they had been prepared for hour, day, month, and year. Ano pong ibig sabihin yan? So, ang ibig sabihin lang po nito, at the prescribed year, in the prescribed month, at the exact day, and the very hour which God has designed it to happen, doon po ito mangyayari. Exactly, ito ay mangyayari kung paano po ito pinlano ng Diyos. Walang delay at hindi rin advance. So itong 4 fallen angels na ito ay parang naka-standby para sa plano ng Diyos sa future na paggamit sa kanila para sa kanyang divine judgment sa mundo. Nakita natin dito na specific si God sa timing niya. Makikita din natin dito na sovereign si God sa lahat at ang will niya ang masusunod at hindi po ng tao. Mangyayari ang lahat in His perfect time, appointed time. God has His limits and God has His timetable. And at the right year, in the right month, on the right day, at the right hour, those demons are going to be released and immediately they would kill a third of mankind. Nakakatakot ang mangyayari pag pinakawalan na po ang mga fallen angels na ito. Dahil napakaraming tao ang mamamatay. Kung babalikan po natin yung mga seals and first 5 trumpets, napakadami nang namatay. Doon pa lang po sa 4th seal sa chapter 6, 25% na ng population ang nawala. Basahin po natin para ma-recall natin. Pakibasa po, Sister Sharon. At nakita ko ang isang maputlang kabayo. Ang pangalan ng nakasakay ay Kamatayan at kasunod nito ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin ang ika-4 na bahagi ng populasyon ng mundo sa pamamagitan ng digmaan, gutom, sakit at mababangis na hayop. So 25% po ng population ang nawala dito sa chapter 6. Tapos dito sa chapter 9 ang sabi, 33% pa ang mamamatay. Kung updated po kayo sa current events, officially nasa 8 billion na po ang population ng mundo. Kung alisin natin yung namatay, may mga namatay na lamang sa 4th seal, 2 billion po yun. 6 billion na lang ang population na natitira. Tapos ngayon, 33% naman daw ng population dito sa pang-anim na trumpet judgment ang mamamatay. I-consider na lang po natin ang original population na 8 billion. Ang 1/3 po niyan is 2.64 billion. Ang matitira sa population ay 5.36 billion. Ibawas pa natin dyan yung mga namatay sa 4th seal judgment. Ang matitirang tao na lang ay 3.36 billion. Almost 58% ng tao sa buong mundo ang mamamatay. Hindi pa po natin ibinawas dito yung mga namatay sa ibang seals and trumpet judgment. Para makuha niyo po yung picture kung gaano kadaming tao na lang ang matitira, kasing dami na lang po ng population ng USA, China, and India ang matitirang bilang ng tao sa mundo. Ganoon kakonti ang matitira dahil ganoon kadami ang mamamatay. Hindi pa po ito ang final judgment. Nasa pang-anim na trumpet judgment pa lang po tayo. May natitira pang 7 bowls. Isipin nyo to mga kapatid, kung paano ang gagawin para ilibing ang mga yan at kung may lilibing pa kaya sila. Buong mundo ay magkakaroon ng hindi magandang amoy dahil sa patay na katawan ng mga tao. At sigurado po ako, baka halos bawat bahay or household, meron po silang patay. Napakasaklap po ng pangyayari na to. Verse 16, the number of the armies of the horsemen was 200 million. I heard the number of them. Oo. Less pa yung mga tao sa rapture. So para ma-accomplish ang pagpatay sa 2.64 billion, dito sa 6th trumpet judgment, kailangan ng napakalaki at powerful force. At yan nga ang nakita ni Apostle John sa kanyang vision. 200 million armies of horsemen. Napaka-specific ng number na ibinigay ni Apostle John. Hindi tulad ng nakita niyang multitude sa heaven. Hindi na yun mabilang sa sobrang dami.
Pero in this case, sa tulong ng Holy Spirit, meron siyang ibinigay na exact number. At kung may magdududa sa number na ibinigay niya, idinugtong niya sa last phrase na nadidig niya ang bilang ng armies. So iyon ang dahilan kung bakit po alam niya ang yung exact na bilang nito, yung eksaktong pagkakabilang nito. Hindi mismo siya ang nagbilang dahil imposible po na mabilang niya ang dami nito. Sa ngayon, mayroon na pong mga demons na roaming around all over the earth para itempt ang mga tao. Mababasa po yan sa Ephesians 6 verse 12. Pakibasa, Kuya Gab. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. And then, sa fifth trumpet judgment, nakita po natin doon na nagpakawala din sila doon ng mga demons na galing naman sa bottomless pit na nagpasakit sa mga tao for 5 months. And in addition to these demons ay ang mga supernatural demon army na may bilang na 200 million na temporary bound at pakakawalan dito sa sixth trumpet judgment. Ang paggamit po ng plural form sa word na army implies that the armies will be divided into 4 groups at ang maglilid sa kanila ay yung 4 fallen angels na pakakawalan ng ating Panginoon. So napakarami pong demons, no? Nakikita natin kung pagsasama-samahin natin yung mga malaya ngayon na paggalagala, tapos yung mga nakabound, yung mga pinakawalan sa chapter 5 dun sa sa abyss, tapos ngayon dito sa chapter 9, ito namang mga armies 200 million. So napakarami po pala ng mga fallen angels. Wala pa po yung mga permanently bound dyan. Okay? So iba-iba po ang explanation and interpretation ng mga Bible scholars dito sa 200 million armies na ito. Ang sabi ng iba ay human army daw po ito dahil na din sa reference nila sa Revelation 16 verse 12. Pakibasa po, Sister Charm. Ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. So ito daw po ay army na pangungunahan ng mga kings from the east. At ang explanation dito ng iba ay Chinese army daw ito. Ang problema sa interpretation na ito, ang army from the east ay papasok pa lang sa scene sa pang-6 na bowl judgment na marireveal pa lang pagtunog po ng 7th trumpet. Ibig sabihin, magkaibang timing at judgment po ito. Ang pangalawa pa pong problema sa interpretation na ito ay ang logistic sa pag-mobilize ng napakaraming army. Hindi po ganun kadali ang pag-transport ng tao na ganyan kalaki, dagdag mo pa yung condition po during that time. Ang pangatlong problema ay saan po kukunin ang ganyang kalaking army. At present time, ang active military ng lahat po ng bansa sa buong mundo ay hindi pa aabot ng 100 million. So paano po mabubuo ang 200 million human army na ito? At never pa daw pong nakita ang ganito kalaking bilang ng hukbong pandigma. During World War II, the total size of all armies on both sides sa kasagsagan po ng giyera was only 70 million. Though noong 1965, ang sabi po ng China, meron daw siyang 200 million army and military forces. But this claim was doubted by many. So ipagpalagay na po natin na meron nga ang China na 200 million na armies. Ang problema, paano nila papatayin ang 2.64 billion na tao? And to think na hindi lang sa iisang lugar mangyayari ang pagpatay, kundi ang 2.64 billion na mamamatay na ito ay sa buong mundo. Therefore, ang pinaka-safe po na interpretasyon is to see this as a literal 200 million strong army, but a demonic army invading Earth. This continues the idea of the demonic army like locusts na dinescribe po sa first part ng chapter na ito. Kaya most Bible scholars believe na demonic army ang mga ito, led by those 4 fallen angels. Tulad po ng napag-aralan natin dati, tapos na ang paggamit ni God sa human as instrument of His judgment. Kaya most likely,
demonic army po ang tinutukoy dito. 17, and this is how I saw in the vision the horses and those who sat on them. The riders had breastplates the color of fire and of hyacinth and of brimstone. And the heads of the horses are like the heads of lions, and out of their mouths proceed fire and smoke and brimstone. Una pong dinescribe ni Apostle John yung mga riders. They had breastplate the color of fire and of hyacinth and of brimstone. Color of fire is red. Hyacinth is color pale blue or violet and black like smoke. Brimstone, sulfurous yellow po ang color niyan. Pag sinunog po yung sulfur na yan, nakakasuffocate po yan. Yung smoke na yan, nakakamatay po. Kung matatandaan nyo, ano po ang pinaulan ni God sa Sodom and Gomorrah? Sulfur and fire. Hanggang ngayon, nakakakuha pa din daw po yung mga archaeologists na mga pieces of sulfur sa lugar na yan. Ayan po yung mga evidences nila sa kanila pong claim. So ano po ang relevance ng colors na yan sa inaaral natin? Ang tatlong colors po na to ay features and colors of hell. Sabi po sa Revelation 14:10, he will also drink. Wait, nasa na ba ako? Ito. Must drink the wine of God's anger. It has been poured full strength into God's cup of wrath, and they will be tormented with fire and burning sulfur in the presence of the holy angels and the Lamb. As sa Revelation 19:20, and the beast was captured, and with it the false prophet, who in its presence had done the signs by which he deceived those who had received the mark of the beast, and those who worship its image. These two were thrown alive into the lake of fire that burns with sulfur. Meron pa pong ibang interpretation ang ibang scholars and Bible teachers dito na naniniwala na human armies ang mga ito. Ang sabi nila, ang vision daw ni Apostle John ay dahil nga sa future, kaya possible daw na mga modern weapons of war ang sinasabi dito ni Apostle John. Hindi lang daw po niya maipaliwanag ng maayos dahil first century person po siya at ang nakikita daw niya ay sa 25th century pa. Ang fire, smoke, and brimstone o yung sulfur ay maaaring dito daw manggagaling, sabi po nila, from a gunshot. Makita po natin dito ang tatlong elements na sinabi kanina. Yung fire, ito po yan. Ito. Ayan, ito po yung fire, yan. Tapos yung smoke, kitang-kita po yan. Ito, yung smoke, ayan. Nasaan ang brimstone or yung sulfur? Ang isa pong ingredient sa paggawa ng gunpowder ay sulfur. Kaya may ibang Bible teachers na naniniwala na war weapon ang nakita ni Apostle John dito sa pinag-aaralan po natin. So alinmang interpretasyon ang mangyayari sa future, isa lang po ang sigurado. 1/3 of population will die. Ngayon naman po punta tayo sa description ng mga horses. Ang mga kabayo kadalasan associated po sila sa giyera sa context ng scripture. Pero dito malinaw na hindi actual horses ang sinabi ni Apostle John dahil dinescribe ang mga horses in weird and grotesque term, yung pong nakakatakot and at the same time comical or funny na description. Hindi po pangkaraniwan. Kahit po hindi po sila yung kumbaga hindi sila yung normal horses. Kaya po hindi sila madaling mai-describe ni Apostle John. Dahil kung normal horses po yan, may di-describe po yan niya ng madali dahil nakakakita naman po siya ng kabayo sa panahon po nila. Pero itong mga horses na ito ay hindi po pangkaraniwan. This is a powerful picture of horror, destruction, and demonic association. Sabi po, the head of the horses are like the heads of lions. Tulad ng description at explanation sa locus na may ngipin ng lion, ganito din ang explanation dito. Like lions, ang mga demon forces o yung mga demon horses na to ay fierce. Wala po silang hinto, wala silang sinasanto at determined sila na patayin ang mga biktima nila. May 3 ways na sinabi po si Apostle John kung paano papatayin ng mga demon horses
ang kanilang victim. Una, they incinerate them with fire. So sunugin po nila ang kanilang mga biktima. Pangalawa, they suffocate them with smoke and brimstone. At sa yung pong pangatlo, mababasa yun sa verse 19. Makita po natin doon, pati buntot nila ay may power, may kamandag. Kaya mamamatay din po ang mga tao sa kamandag ng mga demon horses na ito na nasa kanilang tail. At dahil dito, a third of mankind was killed by these three plagues, by the fire and the smoke and the brimstone which proceeded out of their mouths. Ang result ng ganitong pag-atake ng demon horses, 1/3 of world's population, or yung estimated po natin na 2.64 billion ang mamamatay. Kung human army naman po itong aatake sa mga tao, by that time, pwedeng mas advanced na ang mga weapons of war. Baka pati nuclear weapons ay kasama na din para maabot yung ganito po kadaming mamamatay. Ginamit dito ni Apostle John ang word na plague at madalas niya pong gagamitin niyang salitang yan sa mga susunod pang mga chapters para i-describe ang destructive term sa final judgments. 19, for the power of the horses is in their mouths and in their tails, for their tails are like serpents and have heads, and with them they do harm. So hindi lang pagsunog at pag-suffocate ang gagamiting weapon ng mga demon horses sa pagpatay, tulad po ng nasabi ko kanina, pati ang buntot nila ay gagamitin din dahil ito ay may power din. For their tails are like serpents and have heads. Ibig sabihin, may kamandag ang buntot nila dahil parang serpent or ahas at may mga ulo. Dahil hindi ito actual na horse, hindi rin actual na ahas ang buntot na sinasabi dito, ang mga images na sinasabi ni Apostle John ay description ng deadliness ng demon force na ito. Ganito ang gamit na description ni Apostle John para makarelate at maintindihan ng mga audience niya. Hindi tulad ng sting na parang sa scorpion sa fifth trumpet na hindi nakakamatay, itong snake bite venom na dala ng demonic creatures na ito ay nakakamatay. At malamang sa hindi po, sa tribulation lamang mag-e-exist ang ganitong klase ng nilalang. Kaya po nahihirapan si Apostle John na i-describe ito sa language na mauunawaan or mai-imagine natin. Dahil malamang yun din ang unang pagkakataon na nakakita po siya ng ganoon. 20 and 21, nasa last 2 verses na papupala tayo. The rest of mankind were not killed by these plagues, did not repent of the works of their hands, so as not to worship demons and the idols of gold and of silver and of brass and of stone and of wood, which can neither see nor hear nor walk. 21, and they did not repent of their murders, nor of their sorceries, nor of their immorality, nor of their thefts. Ang pagkamatay po ng 1/3 ng remaining Earth's population ay ang pinakamarami at pinakamatindi since the Great Flood in the time of Noah. Pero kahit nakita na ng mga nakaligtas at natirang tao ang nangyari, patuloy pa din ang pagmamatigas ng mga puso nila. Demonic creatures na ang nakikita nila pero hindi pa din sila nagbalik loob sa Diyos. Twice niyang binanggit po dito na hindi sila nagrepent. Sa verse 20 and 21. Hindi pa din sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan kahit na ang daming ginamit ni God para mag-preach ng gospel. Andyan pa din po yung 144,000 Jews. Tapos magkaroon pa ng flying angel na nagpe-preach ng gospel habang lumilipad. Dadating pa yung 2 witnesses at mayroon pang mga tribulation believers. Gaano katigas ang puso na meron ng mga tao na to. Patuloy pa din sila sa dati nilang ginagawa. Worship demons and the idols of gold and of silver and of brass and of stone and of wood, which can neither see nor hear nor walk. Ang pag-worship po sa mga idols and false deities or yung mga Diyos-Diyosan o rebulto are considered worshiping demons. Sabi po sa Deuteronomy 32:17, pakibasa Kuya Gab. They sacrificed to demons, not to God, to gods whom they have not known, new gods who came lately, whom your fathers never feared.
Kaya ang pagsamba po sa mga Diyos-Diyosan ay pagsamba sa demonyo. Kaya yung mga santo-santo po sa mga bahay, ang sabi nga po ng ibang pastor, ito'y pinapanahanan ng masasamang espiritu. So ano po ang koneksyon nito sa pinag-aaralan natin? Ang point po ni Apostle John dito, yung mga gods na sinasamba nila, hindi man sila matulungan sa mga nangyayari ngayon sa kanila. Pero dedicated or committed pa din sila sa mga ito. Walang ginagawa ang mga gods nila para ma-relieve sila sa kanilang pinagdadaanan na paghihirap. And yet, they stick with them. I-contrast po natin ito sa nangyari sa mga tao sa barko na kasama ni Prophet Jonah. Noong magpadala ng bagyo ang Diyos dahil sa pagtakas po ni Prophet Jonah sa Panginoon, dahil inutusan po kasi ni God si Jonas na pumunta sa Ninive upang bigyan ng babala ang mga taga roon na magrepent para hindi malasap ang judgment na binabalak gawin ng Panginoon sa kanila. Pero ang ginawa po nitong si Prophet Jonah, siya po ay tumakas sa Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon nung nasa barko na siya, nagpadala po siya ng bagyo nung nasa laot na po sila. Ngayon, napakalakas po ng bagyo kaya natakot ang mga kasamahan niya doon. Nag-usap-usap po ngayon ang mga tripulante na magpalabunutan para malaman kung sino ang dahilan ng nangyayari. So yun nga po ang kanilang ginawa. At ang nabunot nga nila ay ang pangalan ni Prophet Jonah. Kinausap po nila ito at tinanong kung anong ginawa niya. Saan ba siya sa galing, taga saan siya at ano ang lahi niya. Then sinagot po sila ni Prophet Jonah at sinabi niya na siya po ay isang Hebreo at si Yahweh ang kanyang sinasamba na Diyos. Siya ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Sagot po ni Prophet Jonah sa kanila. Nagkaroon po sila ng matinding takot nung marinig iyon. Dahil biruin nyo, nung bumabagyo, sinabi niya, yung Diyos niya ay gumawa ng dagat, di ba, ng lupa. O, talagang matatakot sila. So ngayon, tinanong nila si Prophet Jonah kung ano ang dapat nilang gawin para pumayapa ang dagat. Ang sagot po ni Prophet Jonah, ihagis niyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganitong kalakas na bagyo. At yun nga po ang ginawa ng mga tripulante. At tignan po natin kung anong ginawa nila after nilang masaksiyan ang kapangyarihan ni Yahweh. Pakibasa po, Sister Sharon. Kaya't nananalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamamatay man ang taong ito. Kaya po Yahweh, ang may pananagutan dito. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Yung takot dito, hindi yung takot na yung parang takot ka sa multo, hindi gano'n. Yung takot dito, yung banal na pagkatakot ang nakita nila dahil nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon. So noong walang magawa nakita po natin noong walang magawa yung mga gods nila para mapahinto ang storm at nakita nila na may nagawa ang Diyos ni Jonah, anong ginawa nila? They immediately turned to His God, our living God. Sa nakita nilang kapangyarihan ng Diyos, sila ay tumalikod sa kanilang mga Diyos-Diyosan at sumamba sa Diyos na buhay. But not this tribulation people. Nakita na nila ang lahat, ang bangis at kapangyarihan ng Diyos, pero hindi pa rin sila nagbalik loob sa Kanya. Makikita po natin yan sa mga succeeding chapters na iba-blaspheme pa nila ang Diyos sa mga nangyayari sa kanila. Alam niyo po kung bakit ganoon ang attitude nila? Dahil sa time of great trials or suffering, lumalabas lalo kung ano po yung totoong kulay o nasa puso ng isang tao. Mas nagiging evident po ito. Example, kung ang isang tao ay God-fearing and tender to begin with, sa kanyang pagdadaanan na suffering or trials, mas lalo pa siyang magiging God-fearing and tender. But if a person mocks God and is rebellious kahit wala pa siyang napagdadaanan na pagsubok, in the midst of suffering, those qualities may increase or intensify. Parang yung pong nangyari kay Pharaoh. 10 nakakamatay na plagues ang ipinadala ng Diyos sa kanila. Instead na lumambot po ang puso niya at magbalik loob sa Diyos,
sa huli, lalo pang na-harden ang puso nito. So ganoon din po sa tribulation time. Kaya nga instead na magrepent sila, they blaspheme God. Sabi po sa verse 21, and they did not repent of their murders, nor of their sorceries, nor of their immorality, nor of their thefts. Walang pagbabago at pagsisisi sa kabila ng mga nangyayari sa kanila at sa buong mundo. Tuloy pa din ang masasamang ginagawa nila. Mas magiging malala pa nga po ito. Dadami pa ang kriminal. Lalagana pa din ang sorceries or pagkonsulta sa mga espiritista, manghuhula, mananawas at iba pang demonic rituals. Ang sexual immorality, kung malala na ngayon, mas titindi pa po sa time na ito. Baka lantaran na ang paggawa nila ng sexual immorality na parang mga animals kung saan nabutan ng init, doon nagpaparaos just to satisfy their lustful desires. At dahil hindi na tulad ng dati ang supply ng pagkain, gamot at iba pang basic needs, dadami pa ang mga magnanakaw. Sinabi naman po yan ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa Timothy, kaya wag na po tayong magulat kung ito ang mangyayari sa future. Ang sabi po ni Apostle Paul sa 1 Timothy 4 verse 1. Pakibasa po, Sister Charm. Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. At ito po, pakibasa, Ate Hazel. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim, sasalapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayiin sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito, ang masasama at manlilinlang na may lalo pang sasama at patuloy na manlilinlang. Maging sila'y mismo'y malilinlang. So dahil po sa influence ng madaming demonic forces sa lupa, wala ng sense of morality ang mga tao. Para na silang mga hayop. Hindi na nila alam ang tama at mali. Wala na silang kinikilalang Diyos. Babalik ang mundo sa panahon ni Noah bago magpadala ng great flood si God, kung saan wala nang iniisip ang mga tao kundi pawang kasamaan, kaya 8 tao lang ang naligtas sa judgment na ipinadala ng Diyos noong time po ni Noah. Wait. Sorry, hindi po nalagay yung ano. Ito, ako na lang po magbabasa. Itong last verse natin sa akin, hindi pa siya nalagay. Sabi po dito sa Matthew 24:37-39. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. 39, hindi nila namalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. So nakita nyo mga kapatid, babalik po sa time na parang noong time ni Noah na ang mga demons ang sila pong nagro-rule sa buong mundo. Ibig sabihin, mamumuhay pa din sila, nakatulad pa din ng dati kahit kabi-kabilang divine judgment na ang ipinapadala ng Diyos at kabi-kabila na ang mga nagpipreach ng salita ng Diyos. Hindi pa din sila tatalikod sa kanilang mga baluktot na pamumuhay. Pero alam niyo po, yung time, kasi pagka na-rapture na, wala na po yung Holy Spirit, di ba? Kaya ang mangyayari niyan, talagang sasama talaga ang mga tao. Kasi ngayon po kasi kahit non-believers, nandoon yung restriction ng Panginoon, yung mercy, yung tinatawag na mercy. Kaya pag halimbawa, iniwan na niya sa'yo ay judgment, inalis niya yung mercy niya sa'yo, puro kasamaan na lang ang gagawin mo. Ganoon po yung mga tao sa panahon ni Noah. Puro kasamaan ang nasa puso nila. At ganoon po ang mangyayari sa tribulation. Pero matatapos din po ang lahat ng kasamaan na yan dahil malapit na ang pagdating ng ating Panginoon at ibibigay niya ang nararapat na judgment para po sa mga tao, lalo na sa mga hindi kumilala sa Kanya. So, dito po natatapos ang ating
chapter 9 ng Revelation. Thank you for listening. To God be all the glory. At ngayon po, bukas na po ang ating stage. Ating stage talaga. Para po sa inyong mga insights or karagdagang or tanong, or baka may gusto po kayong idagdag. Sige mga kapatid. Yun nga yung mga bilang kanina estimated na lang dahil hindi pa nga naaalis doon yung mga na-rapture So 8 billion kasi tayo ngayon pero hindi natin alam kung gaano karami yung ma-rapture. So ano pong gusto niyo idagdag mga kapatid bago po tayo mag-close sa prayer? Sobra. Kaya nga kung maliligtas man siya, parang 'di ba yung martyr, yung mapupugutan siya ganyan. So nakakalungkot ang pagdadaanan ng mga taong mapupunta sa time na ito. Talagang grabe yung mga mangyayari sa kanila. So po natin, no? Napaka-swerte, napaka-palad natin, napaka-blessed natin dahil tayo ay niligtas ng Panginoon at ngayon inaaral na lang natin ito pero wala na yung takot na dadaan ako dito, pagdadaanan ko to. Kundi nandoon yung parang security na alam natin na oo mangyayari nga ito pero tayo ay kasama na ng Panginoon. Meron pa po kayong gustong idagdag mga kapatid? Wala po kayo.